Sa mabuting balita ngayon, malinaw na ipinahayag na Jesus na ang anak ng tao ay magdurusa, itatakwil, papatayin, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Pagkatapos nito, sinabi niyang isang hamon na hindi madaling tanggapin. Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi niya itinago ang katotohanan na ang pagsunod sa kanya ay may kasamang sakripisyo. Ang pagiging alagad ay hindi landas ng kaginhawaan, kundi landas ng pag-ibig na handang mag-alay. Sa panahon natin ngayon, maraming mensahe ang mundo tungkol sa tagumpay at sariling katuparan. Madalas sinasabi ng iba na unahin ang sarili, iwasan ang kahirapan, at piliin ang mas madali. Ngunit iba ang landas ni Kristo. Ang sabi niya, ang maghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ipinapakita nito na ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa kaginhawaang natamo, kundi sa pag-ibig na naibigay at sa katapatan sa Diyos. Ang pagpapasa ng krus ay hindi lamang mga malalaking paghihirap, kundi araw-araw na pagtanggi sa kasalanan, paglimot sa sarili para sa kapwa, at pagtanggap sa mga pagsubok ng may pananampalataya. Maaaring ito ay pagpapatawad sa nakasakit sa atin, pagtitiis sa kahirapan, pananatiling tapat sa kabila ng tukso, o paninindigan sa tama kahit mahirap. Ang krus ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Sa huli, tinanong ni Jesus, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahama? Ang hamon sa atin ay suriin kung ano ang tunay na mahalaga sa atin. Ang kayamanan, kapangyarihan at papuri ay panandalian. Ngunit ang buhay na nakaugat kay Kristo ay pang magpakailanman. Naway piliin natin araw-araw na sumunod kay Kristo. Pasanin ang ating mga krus ng may pananampalataya at manalig na sa likod ng bawat sakripisyo ay may pangakong muling pagkabuhay.